Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jeremy. Andito po ako ngayon sa hotel. This is my second day of quarantine. So, I'm here to discuss to you po yung mga gustong umuwi na nasa ibang bansa. Pero magbe-base po ako sa experience ko. Galing ako ng New Zealand. So, base po sa experience ko yung i-discuss ko. Sa mga gustong umuwi na non-OFW. Non-OFW means yung mga asawa, anak, kamag-anak, or parents ng mga OFW. So, OFW, yung mga overseas Filipino workers na nakaregister sa OWA, sila yung mga OFW, at non-OFW yung pamilya nung nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero kahit na nagtrabaho ako sa ibang bansa, hindi pa rin ako matatawag na OFW kasi hindi ako registered sa OWA. First ko pong ginawa is nag-check ako ng available flight kasi this time dahil sa pandemic is once a month lang yung flight ng PAL. So yung mga available flight po ng PAL is nasa website nila. Check niyo po sa timetable ng Philippine Airlines. So each month one flight lang po balikan yung nila, yung biyahe. Kasi kahit gusto niyo po umuwi ng araw na to, hindi po available yung flight na yon. So mapipilitan kayong kunin yung flight na kung saan is available lang yung flight ng Philippine Airlines. Pero wala pa akong idea kung available po yun sa ibang airlines na gusto niyo pong sakyan dun sa araw na gusto niyo pong umuwi. So, yun po. Medyo mahal po ang ticket. Medyo malaki po yung ticket ngayon. Basta mahal po siya. I-check niyo po. Kung gusto niyo po umuwi, pipikit na lang kayo sa presyo. So, ito po yung next. Once na nakabook na po kayo ng ticket, punta po kayo sa website nila. Mayroon po doon na website. Click niyo po yung travel information before you fly about COVID-19. Tapos yung travel rules and requirements. And then punta kayo doon sa arriving in the Philippines. Kasi kailangan niyo po malaman yung mga step by step. Kasi marami po kayong kailangan alamin bago kayo umuwi. Pumatok po yung dito sa hotel, yung receptionist, kasi may ginagawa sa labas, so maingay daw. May maingay daw akong maririnig. So, kanina ko pa siya naririnig. Sana ba ako? Ayun. So, sa mga gusto pong umuwi, meron pong 10 days quarantine sa hotel. Kahit saan po kayong bansa galing, magka-quarantine po kayo. Sa mga non-OFW, OFW, may 10 days quarantine po. Hotel, and 4 days. Pag negative po yung swab test nyo, after 7 days na isa-swab kayo, after 10 days po, marirelease kayo. Pwede na kayong umuwi. And then, mayroong 4 days pa na tatapusin quarantine sa bahay. So, 14 days total. And para sa mga non-OFW, magbabayad po kayo ng hotel. Meron pong mga accredited hotels na nasa website. Mamimili po kayo doon kung anong hotel gusto nyo magstay. Meron po, hindi po kasama yung pagkain. So, may free breakfast yung ibang hotel. Most of them walang kasamang pagkain. So, at your own expense. Ang nangyari sa akin ngayon, so, galing sa labas yung pagkain ko. Nagpapabili ako kasi hindi kasama yung pagkain. Hindi sana pwede yun kasi, diba, galing sa labas yung food. Hindi mo alam kung sino umawak. Pero, alam ko naman hindi ako kumain. So, nag-download ako ng app
nag-download ako ng app pagdating dito. Ay, ano yung maingay. Nag-download ako ng app pagdating ng Grab app. Doon ako umu-order ng food. Tapos, yun, yung receptionist, inuutusan ko, magpabili ako ng pagkain, especially water. And then, so magbabayad ng quarantine. Meron hotel na libre talaga yung pagkain, pero mahal. So, yung kinuha kong hotel is para sa akin pinakamura na okay. Na okay siya at na comfortable ka, na safe. Safe naman lahat. Tapos, para sa mga OFW, wala po kayong bayad sa quarantine. Wala kayong bayad sa swab test. Pero wala po akong idea kung saan po yung mga designated hotels para sa mga OFW na uwi ng Pinas. So, para po sa mga non-OFW, magbabayad po tayo ng hotel, magbabayad tayo ng swab test. 4,000 po yung swab test na yun. Pwede nyo po siya bayaran online. Meron po yung instruction dun sa website ng Philippine Airlines. Pwede rin po bayaran sa pagdating na ng airport po. In my case po, nagbayad po ako dun sa airport ng cash. Pwede din po card. Cash and card accepted po dun sa airport. And then, medyo mahirap po yung pinagdaanan ko sa pag-uwi ko. Hindi naman, nakakapagod. Kasi 5 hours, 14 hours yung flight. Yung travel ko from hindi, kasi galing pa akong Queenstown to Auckland, like 1 hour 55 minutes, and then after sa Auckland, naghintay ako ng 6 hours. So, mahaba-haba siya. Sa airport ng New Zealand, within the airport, hindi ka nagwe-wear ng mask. Pagka sasakay ka lang ng aeroplano, required na mag-wear ng mask the whole time na nasa biyahe kayo. And then, once na pagdating ng airport, nakatanggal na yung mga mask. So, walang yung iba, for safety, para lang for sure, nakasuot pa rin yung mask nila. Pero, ayun. So, from domestic airport, naglakad ako ng 15 minutes papuntang international airport sa Auckland dahil hindi siya yung within the area, magkahiwalay sila. Pero meron namang bus na maghahatid sila papuntang airport. Kaso hindi ko alam kung saan dun sasakay eh. Tsaka may time allotted na pupunta yung mga bus na yun. Hindi lang ako makahintay. Tapos, so, yun. So, 7 p.m. yung flight from New Zealand to Manila. Pero, meron siyang technical stop sa Brisbane, Australia. So, at like 4 hours travel from Auckland to Brisbane. Pagdating namin ng Australia, pinababa kami lahat. So, once sa pag nasa airport ka na, pag sasakay ka ng aeroplano, mandatory yung mask, saka face shield na susuotin mo during the flight. And then yung mga crew, lahat sila nakasuit, talagang balot na balot. And then, so bumaba kami dun sa Brisbane. Tinanggal namin din, bitbit namin lahat ng mga ng hand carry luggage namin, bag namin. Pumasok kami sa airport, nag-security check-in ulit kami. So, dahil hindi naman ganun karami yung pasahero, so mabilis lang. So, within 1 hour, nakabalik kami agad sa aeroplano. Same seat, pero binigyan kami ng another ticket,
another ticket from Brisbane to Manila. So, yun. So, from Brisbane to Manila is 7 hours flight. So, it takes like 11 hours total from New Zealand to Manila pag tuloy-tuloy yung biyahe. And then, so pagdating namin ng Manila, hindi kami nakababa agad kasi nag-discuss pa about health and safety protocols. Ang daming discussion, and then may mga pipilapan kang forms with yung mga passengers undertaking, yung mga pinilapan mo online sa PAL. Kailangan mo i-prepare yun. So, nakababa na kaming lahat. Nag-stay muna kami sa isang area. Naghintay kami ng 1 hour para ma-check yung mga documents namin. Kung wala lang nauna sa amin na dumating, dire-diretso yung ano namin, yung pag-check, pag-verify ng mga documents namin. Yung mga non-OFW, pagbaba ng airport, nakahiwalay sa mga OFW ng exit. Kasi yung OFW, dire-diretso na sila. Diretso na siguro sila sa immigration for checking baggage, and then punta na sa hotel na assigned sila. Kasi wala na silang mabayaran na swab test at the same time. Sa mga non-OFW, dun separate ng exit kasi nandun yung may mga area sila na may magre-receive sa'yo. I-check yung hotel, i-check yung mga documents mo. So, ano lang ako ng taxi. Sumakay lang ako ng taxi. Wala akong binook na taxi. Sumakay lang ako ng taxi papunta dito sa hotel. Tapos meron silang coupon taxi, fix na yung rate na babayaran mo. Meron silang meter taxi. So, yung babayaran mo based sa magkano yung patak dun sa biyahe mo kung gaano kalayo. And then, eto na yung hotel. Ito na yung hotel ko. So, this is my second day. Actually, yung plano mo na gusto mong umuwi, mahirap. Mahirap, parang ang dami mong pagdadaanan. Pero once na nakarating ka na dito sa Pilipinas, parang mawawala lahat ng pagod mo. Kasi parang nasa back, alam mo yung no place like home, parang especially yung temperature ng environment na hindi masyadong mainit dito eh. And then, mamimiss mo yung pagkain, mamimiss mo dahil hindi ka pa makakauwi. So, hintay-hintay muna, tiis-tiis na lang muna para naman sa safety natin lahat ito. Ayun. So, maghihintay ako ng aking swab test after 7 days. So, mag-i-email sila sa akin after 3 days na i-verify ko yung address ko dito sa hotel. And then, sa 7 days pupunta sila dito, isa swab test ako. And then, pag negative result, like second day, malalaman ko yung result in after 2 days. And then, pwede na ako umuwi after like 10 days. So, 9 nights lang ang binukong hotel. Kasi counted na yung pagdating mo first day. So, magiging 9 nights lang siya. And then, pang 10 days yung kasi kung bibilangin mo pagdating mo hanggang pang 10 days. So, sa hotel, 9 nights lang yun. So, I hope nagustuhan niyo po ang aking vlog and see you next time.